O sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inamin sa akin ni Jane na hindi sa akin yung pinagbubuntis niya. May nakatalik siya habang kami. Ayaw siyang panagutan kaya naisip daw niya na sa akin ipaako yung responsibilidad. Hindi ako pumayag. Ayokong maging ama agad sa batang hindi naman sa akin ang galing. Kaya naghiwalay kami ni Jane. Ilang linggo din yung nakalipas. Ibinalita sa akin ni Jane na papanagutan na siya nung lalaki. Kaya ito ako ngayon. Binabalikan ko na ang pinakamamahal ko. At napakaiyakin kong love. Sabi ko, paano na nanay mo? Pumunta siya dito para sabihan ako na iwasan ka na. Sabi niya, yun ba? Alam ko yun. Sinabi sa akin ni mama, nag-away nga kami ni mama dahil dun eh. Pero okay na. Natagalan lang yung pagbalik ko dito kasi hindi niya agad natanggap yung relasyon natin. Pero hindi rin nagtagal, pumayag na din siya. Yung pagluha-luha ko kanina, naiba na. Parang meron na akong tears of joy. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nandito ka na uli. Akala ko hindi na kita makakasama. And then sumagot siya ng, ngayon, handa na ako makipagrelasyon sa'yo. At ayun na. Nagalikan kaming dalawa na parang sabik sa isa't isa. Napuno na nag-aalab na romansa yung gabing yun. And then, pumasok kami sa isang madilim na kuweba. Oo, alam nyo na siguro yun. Hanggang sa isang araw, parehas kaming nakapasa sa exam. At ngayon, registered nurse na kami pareho. Pagkagising ko kinabukasan, wala si Kenneth. Pero nag-text siya ng, "Love, kita tayo maya doon sa fast food na merong clown tabi ng UE." Reply ko, bakit? Reply niya, basta pumunta ka na lang. So naligo ako at naghanda para pumunta sa fast food na yun. 1-2 oras na yung lumipas, wala pa siya. Habang iniintay ko siya sa loob ng fast food na yun, napansin ko may pinagkakaguluhan yung mga estudyante sa labas. Nakiosyoso ako. Papalapit doon. Tiningnan ko. Hanggang sa unti-unti kong naaaninag kung ano-ano yung pinagkakaguluhan nila. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Tumawag kayo ng ambulansya! Kenneth, gumising ka! Punong-puno ng dugo yung katawan ni Kenneth. Nasa labas ako ng ER, hindi ako mapakali. Kabado at pawis na pawis. Tinawagan ko agad yung nanay ni Kenneth. Sabi ko, "Tita, si Kenneth po." Sumagot yung nanay niya na, "Bakit, anong nangyari?" Na-aksidente po siya, nabangga po siya ng kotse. Nasa ER po siya ngayon dito sa UERM Hospital. Pumunta na po kayo. Ilang oras nang nakalipas, wala pa ring resulta. Dumating na yung nanay ni Kenneth at sabi ng nanay niya, "Asa na yung anak ko?" Saktong labas ng doktor. "Dok, ano pong nangyari sa anak ko?" Sumagot ang doktor, "Kayo po ba ang ina ng pasyente?" Hindi naging magandang resulta. "Ha? Dok, iligtas niyo po yung anak ko." Sumagot ang doktor, "Mrs., humunahan muna po kayo." Kumalma ako. Sabi ko, "Dok, ano po bang findings?" Sabi ng doktor, malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Dahil doon, may mga namuong dugo sa utak ng pasyente. At basag ang lower part ng spinal column niya.